Happy ika-12 anniversary, Maricel. Ito na ang huling gabing magiging asawa kita. Ang boses ni Adrian ay parang pelos sa lambot, ngunit ang bawat salita niya ay tila may kalawang na humihiwa sa aking pagkatao. Sa gitna ng marangyang ballroom ng aming mansion dito sa Cebu, sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier at sa harap ng pinakamataas na lipunan, nakatayo ang asawa ko, ang lalaking minahal ko ng higit sa aking sarili sa loob ng 12 taon. Ngumiti siya, isang ngiting aso, na hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata, habang iniabot sa akin ang isang baso ng mamahaling wine. Hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang aking dibdib. Marahil ay dahil sa nakita kong mensahe sa kanyang cellphone bago magsimula ang pagtitipon. Isang maikling I love you, see you later, mula sa isang pangalang hindi ko kilala o bahala na, alam ko naman kung sino siya. Si Bianca. Ang magaling niyang abogado na tila higit pa sa batas ang pinamamahalaan sa buhay ng asawa ko. 12 taon. 12 taon ko siyang pinagsilbihan. Isinuko ko ang aking pangarap bilang isang arkitekto, tinalikuran ang sarili kong karera para lamang maging perpektong asawa ni Adrian Cortez at maging mapagkumbabang menaher ng tahanan para sa aking biyenan, si Doña Estrella. Akala ko ang sakripisyo ay sapat na para sa isang masayang pamilya. Akala ko ang pagiging tapat ay susuklian din ng katapatan. Ubusin mo, mahal ko, para sa ating tagumpay. Muling udyok ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, ang uri ng tono na hindi tumatanggap ng huling hay. Tumingin ako kay Doña Estrella na nakaupo sa kanyang silya na parang isang reyna. Ang kanyang mukha ay walang emotion, parang isang estatwa ng porselana, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa akin. May kung anong takot na gumapang sa aking likuran. Bakit tila lahat sila ay naghihintay? Bakit ang mga kapitbahay at mga kaibigan namin ay tila naging mga piping saksi sa isang ritual na hindi ko maintindihan? Inangat ko ang baso. Ang kulay ng alak ay kasing pula ng dugo, nagniningning sa ilalim ng ilaw. Ngunit bago pa man dumampi ang gilid ng baso sa aking mga labi, isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng bulwagan. Ang aming anak, si Nico. Ang 11 taong gulang kong anak na 5 taon nang hindi nagsasalita dahil sa matinding trauma at depresyon, ay biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha at takot. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang aking saya. Nico, anak, bakit? Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pag-aalala. Hinawakan ni Adrian ang balikat ni Nico ng mahigpit, masyadong mahigpit para sa isang ama. Nico, bumalik ka sa upuan mo. Huwag mong iistorbohin ang mama mo. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi natakot si Nico. Tumingin siya ng diretso sa akin at mula sa kanyang mga labi na matagal nang pinipi ng takot, lumabas ang isang tinig na yumanig sa buong pagkatao ko. Mama, wag! Wag mong inumin! May lason yan! Papatayin ka nila! Ang buong ballroom ay naging parang isang libingan sa katahimikan. Ang mga baso ng wine na hawak ng mga bisita ay tila naging bato. Ang aking kamay ay biglang nanghina at ang basong hawak ko ay bumagsak sa sahig, nabasag sa libu-libong piraso, habang ang pulang alak ay kumalat sa maputing carpet parang isang sariwang sugat. Nanigas si Adrian. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pagpapakitang tao ay biglang nagdilim. Si Doña Estrella naman ay tumayo. Ang kanyang tungkod ay tumunog ng malakas sa sahig. Anong sinasabi mo, Nico? Naghahalusinasyon ka na naman ba? Mariing sabi ni Doña Estrella. Ang boses ay puno ng puot. Ngunit huli na. Ang sakit na kanina ko pa nararamdaman. Ang matinding pagkapagod at ang panalabo ng aking paningin na inakala ko ay dahil lamang sa puyat, ay biglang tumindi. Napahawak ako sa aking lalamunan. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog. Ang gamot na ipinapainom nila sa akin gabi-gabi. Ang sinasabi nilang bitamina para sa aking panghihina, hindi iyon gamot. Tumingin ako kay Adrian. Hindi ko nakita ang takot o pag-aalala sa kanyang mukha. Ang nakita ko ay inis. Inis dahil hindi natuloy ang kanyang plano ng maayos. Inis dahil ang anak niyang itinuring niyang baldado ang kaisipan ay siyang sumira sa kanyang perpektong gabi. Adrian, bakit? Bulong ko, habang ang aking mga tuhod ay nagsisimulang manghina. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa akin at bumulong sa aking tainga, sapat lamang para marinig ko habang dahan-dahan akong bumabagsak. Dapat ay naging masunurin ka na lang, Maricel.
Dapat ay tinanggap mo na lang na wala ka ng silbi sa pamilyang ito. Ngayon, kailangan nating gawin ito sa mahirap na paraan. Naramdaman ko ang malamig na sahig sa aking pisngi. Ang ingay ng mga bisitang nagsisimulang magkagulo ay tila malayo na sa aking pandinig. Ang huli kong nakita ay ang mukha ni Nico na umiiyak habang pilit siyang hinihila palayo ni Adrian. At ang malamig na titig ni Doña Estrella na tila tinitignan lamang ang isang basurang itatapon na. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi sa harap ng mga taong ito. Hindi habang ang anak ko ay nasa kamay ng mga halimaw na ito. Sa gitna ng kadilimang unti-unting lumalamon sa akin, isang panata ang nabuo sa aking isipan. Kung ito ang huling gabi na magiging asawa ako ni Adrian Cortez, sisiguraduhin kong ito rin ang unang gabi ng kanyang pagbagsak. Pumikit ako at ang huling narinig ko ay ang tunog ng relo sa dingding. Ang bawat segundo ay tila isang babala na ang oras ng kanilang paniningil ay nagsisimula na. Muti. Nakasisilaw na puti. Iyan ang unang bumungad sa akin nang dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata. Ang amoy ng antiseptic at ang ritmong tunog ng heart monitor, ang tanging nagpapatunay na humihinga pa ako. Masakit ang bawat bahagi ng aking katawan, parang bawat ugat ko ay dinaluyan ng kumukulong asido. Gising na ba siya? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Malamig, matalas at walang bahid ng pag-aalala. Boses ni Doña Estrella. Agad kong ipinikit muli ang aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang aking instinto ay sumigaw na huwag akong magpakita ng anumang senyales ng malay. Pinanatili ko ang aking paghinga na mabagal at mababaw, habang ang puso ko ay nagsisimulang tumibok ng mabilis sa kaba. Hindi pa mama, sabi ng doktor. Malakas ang naging reaksyon ng katawan niya sa bitamina, sagot ni Adrian. Narinig ko ang kalansing ng silya, marahil ay naupo siya sa tabi ng aking kama. Masyadong naging emosyonal si Nico. Kung hindi lang dahil sa batang iyon, tapos na sana ang lahat kagabi. Iyang anak mo, Adrian, ay nagiging sagabal na, mariing sabi ng biyanan ko. Sinasabi ko sa iyo, kailangang maayos na ang lahat bago pa makialam ang pamilya Villanueva. Ang mga shares ni Maricel sa kumpanya, ang mga lupain sa probinsya, kailangang mailipat na ang lahat sa pangalan mo bago siya tuluyang mawala. Huwag kayong mag-alala, mama, nakaayos na ang mga papeles. Ang kailangan na lang natin ay ang pirma niya o ang deklarasyon ng doktor na incapacitated na siya. Kapag napatunayan nating wala na siya sa tamang pag-iisip dahil sa stroke na nangyari sa kanya, ako na ang hahawak ng lahat ng ari-arian niya bilang asawa. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Adrian ay parang isang saksak sa aking puso. Hindi lang pala buhay ko ang gusto nilang kunin. Gusto rin nilang ubusin ang lahat ng pinaghirapan ng aking mga magulang, ang legacy ng mga Villanueva na ipinangako kong iingatan para kay Nico. Naramdaman ko ang init ng mga luha na gustong kumawala sa aking mga mata. Ngunit pinigil ko ito. Kailangan kong maging matatag. Para kay Nico. Nasaan si Nico? Ang boses niya kagabi. Ang unang salitang binigkas niya pagkatapos ng mahabang panahon ay ang babalang nagligtas sa aking buhay. Nasaan ang anak ko? Paano si Bianca? Tanong ni Doña Estrella. Naiinip na ang babaeng iyon. Gusto na niyang lumipat sa mansyon. Hayaan niyo muna siya. Kapag maayos na ang lahat dito sa ospital, ipapasok ko na siya bilang tagapangalaga ni Maricel. Mas madaling bantayan ng asawa ko kung ang kaaway mismo ang nasa loob ng kwarto niya. Tumawa ng mahina si Adrian, isang tawang puno ng kasamaan. Dito ko napagtanto ang lala ng sitwasyon ko. Wala akong kakampi sa bahay na yon. Ang bawat sulok ng aking buhay ay kontrolado na nila. Kung magigising ako ngayon at sasabihing alam ko ang lahat, sisiguraduhin nilang hindi na ako makakalabas ng buhay sa ospital na ito. Ang ospital na ito ay pagmamay-ari ng isa sa mga malapit na kaibigan ni Doña Estrella. Kahit ang mga doktor ay maaring bayaran. Kailangan kong mag-isip. Isang arkitekto ako, sanay akong bumuo ng plano mula sa pundasyon. Kung ang pundasyon ng kanilang plano ay ang paghina ng aking isipan, doon ko sila lalaruin. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang mabibigat na yabag ng sapatos. Ang doktor. Good morning, Doña Estrella, Adrian. Bati ng doktor. Kamusta ang pasyente? Wala pa ring malay, Dr. Aranas. Malungkot na sagot ni Adrian. Ang kanyang boses ay biglang nagbago. Punong-puno ng pagpapakitang taong pighati. Nag-aalala na po kami ng husto. Ang anak namin ay hindi tumitigil sa pag-iyak sa bahay. Tingnan natin, sabi ni Dr. Aranas.
Naramdaman ko ang pagdampi ng stethoscope sa aking dibdib at ang pag-angat ng aking mga talukap habang tinatapatan ng maliit na ilaw ang aking mga mata. Ito na ang pagkakataon ko. Kailangan kong pumili, ang katotohanan o ang kaligtasan. Dahan-dahan kong iginalaw ang aking mga daliri. Isang mahinang ungol ang lumabas sa aking mga labi. Naramdaman ko ang biglang paglapit ni Adrian sa akin. "Maricel, mahal ko, naririnig mo ba ako?" Tanong niya, ang kanyang kamay ay humawak sa aking pisngi. Nandidiri ako sa bawat haplos niya, ngunit kailangan kong magtiis. Dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata. Tumingin ako sa paligid nang may halong kalituhan. Tumingin ako kay Adrian, pagkatapos ay kay Doña Estrella at sa doktor. Hinayaan kong maging blanko ang aking paningin, parang isang salamin na walang aninong nakikita. Sino? Sino kayo?" Mahina akong tanong. Ang boses ko ay paos at nangangatog. "Nasaan ako? Sino? Sino ako?" Nakita ko ang mabilis na pagpapalitan ng tingin ni na Adrian at Doña Estrella. Isang kislap ng katuwaan ang nakita ko sa mga mata ni Adrian bago niya ito pinalitan ng kunwaring gulat. "Maricel, ako ito, si Adrian, ang asawa mo," sabi niya, pilit na hinahawakan ng aking kamay. Umiwas ako ng tingin at pilit na bumalikwas, na tila natatakot. Wag niyo akong hawakan, hindi ko kayo kilala, nasaan ang nanay ko, nasaan ako?" Mabilis na lumapit si Dr. Aranas at sinuri ako. Maaaring ito ay epekto ng matinding trauma sa utak dahil sa kakulangan ng oxygen kagabi. Ang tinatawag nating retrograde amnesia. Tumayo ng tuwid si Adrian. Nakita ko ang pagkurba ng kanyang mga labi sa isang lihim na tagumpay. Ibig sabihin ba nito, doktor, ay hindi na niya maaalala ang anumang nangyari kagabi? O kahit ang mga nakaraang taon ng buhay niya? Sa ngayon mukhang ganoon nga, Adrian. Malala ang pinsala sa kanyang memorya. Maaaring matagalan o maaaring hindi na niya kailanman mabalik ang kanyang pagkatao, paliwanag ni Dr. Aranas habang nagsusulat sa kanyang clipboard. Lumingon si Adrian kay Doña Estrella. Ang nangiti niya ay hindi na maitago. Para sa kanila, ako na ngayon ang perpektong biktima. Isang babaeng walang alaala, walang boses, at walang laban. "Huwag kayong mag-alala, doktor. Gagawin namin ang lahat para alagaan siya," sabi ni Adrian sa isang tono na tila nanalo sa loterya. Ako ang magsisilbing alaala niya mula ngayon. Sa loob-loob ko, habang nakatingin sa puting kisame ng ospital, isang sumpa ang muling nabuo. Maaring nakuha niyo ang aking nakaraan, ngunit hinding-hindi niyo makukuha ang aking kinabukasan. Magdiwang kayo ngayon, Adrian Estrella, dahil sa oras na lumingon kayo, doon niyo malalaman na ang pinakamabangis na kaaway ay ang taong akala niyo ay wala nang alam. Maghintay lang kayo. Ang bawat luhang inipon ko, ang bawat sakit na idiningal niyo sa amin ni Nico, ay ibabalik ko sa inyo ng may interest. At sa pagkakataong iyon, wala nang amnesia ang makakapagligtas sa inyo mula sa aking paghihigante. Ang timansyon ng mga korte sa Cebu ay dati kong itinuturing na isang palasyo, simbolo ng aking tagumpay bilang asawa at ina. Ngunit habang tinatahak namin ang driveway sakay ng mamahaling kotse ni Adrian, ang puting pader ng bahay ay tila naging mga rehas ng isang malamig na bilangguan. "Narito na tayo, Maricel. Welcome home," sabi ni Adrian habang inaalalayan akong bumaba. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang hawak niya sa aking braso ay tila isang bakal na gapos. Tumingin ako sa paligid ng may bakas ng kunwaring pagkalito. Dito ba talaga ako nakatira? Bakit parang hindi ko maalala ang pintuan na yan?" "Huwag kang mag-alala, iha," singit ni Doña Estrella na naghihintay sa tapat ng pinto. "Dahan-dahan nating ibabalik ang lahat. Ang mahalaga ay narito ka na para pagsilbihan muli ang pamilya." Pagsilbihan? Iyan lang naman ang tanging halaga ko sa kanila. Isang unpaid servant na may titulong asawa. Pagpasok sa sala, bumungad sa akin ang isang pamilyar na mukha na nagpabilis ng tibok ng puso ko sa galit. Nakatayo roon si Bianca Salazar, ang babaeng nakita ko sa mga malalaswang mensahe sa phone ni Adrian. Suot niya ang isang fitted na corporate attire, mukhang isang matagumpay na abogado. Ngunit para sa akin, isa lang siyang ahas na handang manuklaw. "Adrian, Doña Estrella, mabuti naman at nakauwi na kayo," bati ni Bianca ng may malapad na ngiti. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya. "Hello, Maricel, kamusta ang pakiramdam mo?" Lumingon ako kay Adrian, pilit na pinapakita ang takot sa aking mga mata. "Adrian, sino siya? Bakit siya nasa loob ng bahay natin?" Hinaplos ni Adrian ang aking buhok.
Siya si Attorney Bianca Maricel. Siya ang legal counsel ng pamilya at pansamantala. Siya rin ang tutulong sa pag-aayos ng mga papeles mo habang nagpapagaling ka. Masyado kang maraming inaasikaso dati, kaya siya muna ang hahawak ng mga responsibilidad mo. Responsibilidad? Ibig sabihin, pati ang mga bank accounts ko at ang titulo ng mga lupain ng pamilya ko ay ibibigay na niya sa babaeng ito. Masyado siyang maganda para maging abogado lang, bulong ko, na tila isang batang walang malay. Parang nakita ko na siya sa panaginip ko. May kasama siyang lalaki at masaya sila. Nakita ko ang paninigas ng panga ni Adrian. Si Bianca naman ay napaubo ng hindi oras, isang puntos para sa akin. Naghahalusinasyon ka lang, Maricel, mabilis na sabi ni Doña Estrella. Bianca, iakyat mo na ang mga gamit niya sa kwarto at simulan mo na ring ihanda ang mga dokumento para sa turnover ng Villanueva Estate. Habang paakyat kami, nakita ko si Nico sa dulo ng pasilyo. Nakatayo ang aking anak, nakayakap ng mahigpit sa kanyang lumang kongaubong, isang stuffed toy na regalo ko sa kanya noong 5 taon siya. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Gusto ko siyang takbuhin, yakapin, at sabihing, "Anak, nandito na si Mama, hindi tayo papatalo." Ngunit kailangan kong magtiis. Kung malalaman nilang may malay ako, pati si Nico, ay ilalayo nila sa akin. "Sino ang batang iyan?" tanong ko habang itinuturo si Nico. Ang bawat salita ko ay tila hinihiwa ang sarili kong puso. Nabitawan ni Nico ang kanyang gaubong. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding sakit. "Mama," bulong niya. "Si Nico yan, ang anak mo." Walang kagat-gatol na sabi ni Bianca habang binubuksan ang pinto ng aking kwarto. "Pero huwag kang lalapit sa kanya masyado. Masyado siyang disturbed na bata. Baka makasama sa recovery mo." Pumasok ako sa kwarto at hinayaan silang iwan ako roon. Nang masiguro kung wala na sila, mabilis akong lumabas at nagtungo sa kwarto ni Nico. Natagpuan ko siyang nakasubsob sa kanyang kama, umiiyak ng walang tunog. Ang uri ng iyak na tanging ang mga batang sanay sa takot ang nakakaalam. "Nico?" bulong ko. Lumingon siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. "Mama, hindi mo ba talaga ako kilala?" Lumuhod ako sa harap niya at hinawakan ang kanyang maliliit na kamay. "Shh! Makinig ka kay Mama, Nico. Kilala kita. Ikaw ang buhay ko. Pero kailangan nating magpanggap. Huwag mong sasabihin kay Papa o kay Lola na naaalala kita, ha? Laro lang ito, anak. Isang mahabang laro para protektahan tayo." Nanlaki ang mga mata ni Nico at dahan-dahan siyang tumango. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang munting apoy ng katapangan sa kanyang mga mata. May sasabihin ako, Mama. Si Papa, may ginagawa siya sa gabi. May mga papel siyang sinusunog sa garden. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang yabag ng sapatos sa labas. Mabilis akong tumayo at bumalik sa aking clueless na anyo. Bumukas ang pinto, si Bianca. May hawak siyang isang baso ng gatas. "Maricel, bakit ka nandito? Sabi ko sa iyo, huwag kang lalapit sa batang ito," sabi niya. Ang boses ay puno ng awtoridad, na tila siya na ang may-ari ng bahay. "Uminom ka muna nito, pamparelax." Tiningnan ko ang gatas. Alam ko ang lasang iyon. Iyon ang lasa ng dahan-dahang kamatayan. "Salamat, Bianca," sabi ko, habang kinukuha ang baso ng nanginginig ang kamay. "Napakabuti mo sa akin. Para kang kapatid. O marahil, para kang asawa ni Adrian sa sobrang pag-aalaga mo sa amin." Umalis si Bianca ng may ngiti ng tagumpay, hindi alam na pagkasara ng pinto. Ibinuhos ko ang gatas sa paso ng halaman sa sulok ng kwarto. Tumayo ako sa tapat ng bintana at tumingin sa labas. Nakita ko si Adrian sa garden. May hawak na lighter at isang tumpok ng mga dokumento. Ang mga dokumentong iyon ang mga blueprint ng huling proyekto ni Papa. "Sige, Adrian," bulong ko sa dilim. "Sunugin mo ang nakaraan, pero sisiguraduhin kong ang apoy na yan ang tutupok sa buong imperyo mo." Ang cliffhanger? Sa ilalim ng kama ni Nico, nakita ko ang isang maliit na bagay na kumikinang. Isang recorder. Ang recorder na palihim na inilagay ni Nico sa ilalim ng lamesa ni Adrian noong isang gabi. Ang tanong na lang, ano ang laman ng boses na nakatago roon? Ang dilim ng gabi ay naging kakampi ko. Habang ang buong mansyon ay natutulog na sa ilalim ng kapangyarihan ng kasinungalingan ni Adrian, ako ay nakaupo sa sahig ng banyo, ang tanging lugar kung saan hindi ako masisilip ng mga kamera na ipinalagay ni Doña Estrella. Hawak ko ang maliit na recorder na nakita ko sa ilalim ng kama ni Nico. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ang play
Siguraduhin mo lang, Adrian, na walang makakahanap sa orihinal na titulo. Boses iyon ni Doña Estrella, matalas at puno ng utos. Ang mga Villanueva ay tila mga damong ligaw. Mahirap silang bunutin hanggat may natitira pang ugat. "Huwag kayong mag-alala, Mama," sagot ni Adrian, at maririnig ko ang kalansing ng baso. Si Don Teodoro ay matagal nang wala, at si Maricel ay isang arkitekto na walang pundasyon. Madali siyang gumuho. Sa oras na mapirmahan niya ang mga turnover documents para sa Villanueva Estate, wala na silang babalikan. "Paano kung maghinala ang mga tauhan sa kumpanya?" tanong ni Estrella. "Sila Daniel Reyes at ang mga tapat na aso ng mga Villanueva? Pinatalsik ko na sila. Wala nang kakampi si Maricel. Siya ay nag-iisa sa gitna ng sarili nating teritoryo." Pinatay ko ang recorder. Ang bawat salita ay parang lason na humahalo sa aking dugo. Daniel Reyes. Iyon ang pangalang binanggit ni Adrian. Naalala ko siya. Ang bunsong abogado ng aking ama, ang lalaking palaging sinasabi ni Papa na may pusong ginto at utak na asero. Kinabukasan, gumawa ako ng paraan. "Adrian, gusto ko sanang pumunta sa simbahan," sabi ko habang nag-aalmusal. Pinanatili ko ang aking boses na mahina, ang aking mga mata ay nakatingin sa malayo. Baka doon ay maalala ko kung sino ako. Parang may tumatawag sa akin sa harap ng altar. Nagkatinginan sina Adrian at Bianca. "Masyado ka pang mahina, Maricel," mabilis na sagot ni Bianca. "Hayaan mo siya, Bianca," singit ni Adrian nang may mapanuring tingin. "Gusto nating magmukhang maayos ang lahat sa mata ng mga tao sa Cebu. Ihatid mo siya sa Basilica, ngunit huwag mo siyang iiwan." Sa loob ng Basilica del Santo Niño, sa gitna ng usok ng mga kandila at bulong ng mga deboto, pilit kong niligaw si Bianca. Nagpanggap akong nahihilo at pumasok sa loob ng confessional box. Ngunit sa halip na pari ang aking nakaharap, isang lalaking naka-Amerikana ang tila naghihintay sa kabilang panig. "Maricel," bulong ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pag-aalala. "Huwag kang lilingon. Ako ito, si Daniel Reyes. Napahawak ako ng mahigpit sa kahoy na divider." "Daniel, totoo ba? Totoo ba ang lahat?" "Higit pa sa inaakala mo, Maricel," sagot niya. May iniabot siyang isang folder sa ilalim ng siwang ng divider. "Hindi aksidente ang pagkakabangkarote ng kumpanya ng kapatid mo. Si Adrian ang nagmanipula ng mga stocks. At ang huling pirma ng iyong ama sa kasunduan ng pagsasanib ng kumpanya, binuksan ko ng bahagya ang folder. Nakita ko ang isang dokumento, ang pirma ni Don Teodoro, ang aking ama. Ngunit alam ko ang birmang iyon. May isang maliit na kurba sa dulo na ginagawa lamang ni Papa kapag siya ay pinipilit o nasa ilalim ng banta. Pineke nila ang petsa, pagpapatuloy ni Daniel. Ang birmang ito ay lumabas 3 araw matapos ang stroke ng iyong ama. Noong mga oras na iyon, hindi na niya kayang humawak kahit ng kutsara, paano pa ang ballpen. Ang aking luha ay pumatak sa dokumento. Pinatay nila ang papa ko. Dahan-dahan nilang pinatay ang pamilya ko. Hindi pa huli ang lahat, Maricel. Pero kailangan mong mag-ingat. Hawak ni Adrian ang lahat ng legal na dokumento mo dahil sa kasal nyo. Ang tanging paraan para mabawi mo ang lahat ay ang mapatunayan na ang kasal nyo ay binuo sa panlilinlang at banta. "Maricel, nasaan ka na?" Boses iyon ni Bianca mula sa labas ng confessional box. Ang yabag ng kanyang high heels ay papalapit na. "Umalis ka na, Daniel," bulong ko. "Hahanapin kita." "Hihintayin ko ang iyong hudyat, Maricel. Huwag kang susuko." Mabilis na lumabas si Daniel sa kabilang pinto. Pagbukas ng kurtina ng aking kinaroroonan, naroon na si Bianca, ang kanyang mukha ay puno ng hinala. "Anong ginagawa mo rito ng matagal?" "Sino ang kausap mo?" tanong niya, habang pilit na sumisilip sa loob. Yumuko ako at nagkunwaring nagpupunas ng luha. Hinihingi ko lang sa Santo Niño na ibalik ang alaala ko. Dahil pakiramdam ko, may isang malaking kasinungalingan sa paligid ko. Nanlaki ang mga mata ni Bianca, ngunit agad siyang ngumiti ng nakakaloko. "Mabuti naman at alam mo, Maricel, masyado kang maraming hindi alam, at mas mabuting manatiling ganoon." Pag-uwi sa mansion, sinalubong kami ni Adrian. Hawak niya ang isang bagong dokumento. "Maricel, kailangan mong pirmahan ito. Para ito sa pag-aaral ni Nico sa ibang bansa. Gusto nating makuha niya ang pinakamagaling na doktor, di ba?" Tiningnan ko ang papel. Hindi ito para kay Nico. Ito ang turnover document para sa huling lupain ng mga Villanueva sa probinsya. Kapag pinirmahan ko ito, wala na kaming matitira. "Pirmahan mo na, mahal ko," udyok ni Adrian habang iniabot ang pen. Tumingin ako sa kanya,
Pagkatapos ay kay Nico na nakasilip sa pinto. Tumingin ako sa aking mga kamay na nanginginig. Hindi dahil sa panghihina, kundi sa nanggigigil na galit. Adrian, bakit ang daming pangalan dito? Tanong ko ng parang bata. Bakit kailangang pirmahan ito kung ang gusto ko lang ay maging masaya tayo? Dahil ito ang magliligtas sa atin, Maricel, sabi ni Doña Estrella mula sa hagdan. Kinuha ko ang ballpen. Dahan-dahan kong inilapit ang dulo nito sa papel. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta, isang malakas na sigaw mula sa kusina ang bumasag sa tensyon. Ang sunog! May sunog sa bodega! Ang bodega. Kung nasaan ang mga lumang gamit ng aking ama. Ang bodega kung nasaan ang mga ebidensyang hinahanap ni Daniel. Tiningnan ko si Adrian. Hindi siya nagulat. Siya ang nag-utos nito. Gusto niyang burahin ang lahat ng bakas bago ko pa man ito maalala. Ang cliffhanger? Habang tumatakbo sila Adrian patungo sa bodega, may napansin akong isang taong nakatayo sa dilim ng hardin. Hindi si Daniel, hindi isang guard, kundi si Bianca, na may hawak na isang pamilyar na folder. Ang folder na naglalaman ng mga original na titulo na akala ni Adrian ay nasunog na. Ang kakampi ba ni Adrian ay nagsisimula na ring magtaksil sa kanya? Ang liwanag ng apoy mula sa bodega ay nagmistulang isang higanteng halimaw na lumalamon sa kadiliman ng gabi. Habang abala sina Adrian, Doña Estrella, at ang mga tauhan sa pag-apula ng sunog, naiwan akong mag-isa sa gitna ng sala. Alam ko ang laro ni Adrian, ang sunog na iyon ay hindi aksidente. Iyon ang kanyang paraan para tuluyang ibaon sa limot ang anumang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa pagkawasak ng aking ama. Ngunit hindi ang bodega ang pakay ko. Ang pakay ko ay ang boses na matagal nang ikinulong ng takot. Mabilis akong umakyat sa kwarto ni Nico. Natagpuan ko siyang nakaupo sa sulok, nakatakip ang mga kamay sa kanyang mga tainga, habang ang bintana ay nagpapakita ng mapulang refleksyon ng apoy. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa bawat pagsabog ng kahoy mula sa labas. Nico, baby, nandito na si Mama, bulong ko. Nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Huwag kang matakot, hindi ka pababayaan ni Mama. Dahan-dahang itinaas ni Nico ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, may kung anong determinasyon akong nakita. Inabot niya ang kanyang lumang gaubong, ang stuffed toy na tila naging tanging kaibigan niya sa loob ng maraming taon. Mama, listen, bulong niya. Ang kanyang boses ay paos, parang isang makinang matagal na hindi nagamit, ngunit malinaw. Pinindot ni Nico ang sikmura ng gaubong. Hindi ito ang karaniwang tunog ng laruan na nagsasabing I love you. Ang lumabas ay isang mahinang static, na sinundan ng isang pamilyar at nakakanginig baling boses. Tumigil ka sa kaiiyak, Nico, nakakarindi ang boses mo. Boses iyon ni Adrian. Ang kalabog ng isang lamesa ay narinig. Kasunod ang pigil na hikbi ng isang bata. Kapag narinig ko pang lumabas ang boses mo, sasaktan ko ang mama mo. Gusto mo bang mamatay si Maricel? Gusto mo bang mawala siya dahil sa kaingayan mo? Napatigil ang paghinga ko. Ang bawat salita ay parang isang bala na tumatagos sa aking dibdib. Hindi ka magsasalita, naiintindihan mo? Pagpapatuloy ng boses ni Adrian sa recording. Mula ngayon, ikaw ay pipi, dahil ang bawat salitang sasabihin mo ay magiging kapalit ng buhay ng nanay mo. Isang salita, isang saktan kay Maricel. Maliwanag? Nabitawan ko ang gaubong habang ang recording ay patuloy na naglalaro. Doon ko naintindihan ang lahat. Ang pananahimik ni Nico sa loob ng 5 taon ay hindi dahil sa sakit o trauma mula sa aksidente. Ang pananahimik niya ay isang sakripisyo. Pinili niyang maging pipi para protektahan ako. Ang aking anak, sa murang edad niya, ay binuhat ang bigat ng isang malupit na banta para lang manatiling ligtas ang kanyang ina. Niyakap ko si Nico nang higit pa sa kayang ibigay ng aking lakas. Ang galit na nararamdaman ko kay Adrian ay hindi na sapat na tawaging galit. Ito ay naging isang madilim na pagnanasa para sa katarungan. Patawarin mo ako, Nico. Patawarin mo si Mama dahil hindi ko nalaman agad. Hagulgol ko sa kanyang balikat. Pero pangako, anak, hinding-hindi na niya tayo masasaktan. Tapos na ang pananahimik natin. Sa labas, narinig ko ang papalayong sirena ng bumbero. Ang apoy ay tila humuhupa na, ngunit ang apoy sa loob ng aking puso ay nagsisimula pa lamang magliyab. Dahan-dahan akong tumayo at kinuha ang recorder. Ibinulsa ko ito ng maigi. Paglabas ko ng kwarto ni Nico, nasalubong ko si Adrian sa pasilyo. Ang kanyang damit ay may mga bahid ng abo, ang kanyang mukha ay pawisan.
ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng tagumpay. Maricel, bakit ka nasa labas? Sabi ko sa'yo, manatili ka sa kwarto mo, sabi niya. Ang boses ay pilit na pinapalambot, ngunit halatang naiinis. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagkunwaring natatakot. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang pumatay sa kaligayahan ng anak ko. May narinig akong boses, Adrian, mahina akong sabi. Napatigil si Adrian. Boses? Anong boses? Baka guni-guni mo lang yan dahil sa gulat sa sunog. Boses ng isang halimaw, pagpapatuloy ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Isang halimaw na nagtatago sa likod ng magandang ngiti at mamahaling Amerikana. Isang halimaw na takot sa boses ng sarili niyang anak. Nakita ko ang paniningas ng mga mata ni Adrian. Ang kanyang panga ay nanginig. Ano bang pinagsasabi mo, Maricel? Mukhang lumalala na ang kondisyon mo. Kailangan mo na talagang dalhin sa pasilidad na sinasabi ni Mama. Hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit. Ngunit sa pagkakataong ito, hinarap ko siya. Sige, Adrian, dalhin mo ako kahit saan, pero tandaan mo ito. Ang apoy sa bodega ay maaaring pumatay sa mga papel, ngunit ang katotohanan ay hindi nasusunog, at ang boses na pilit mong pinatay, iyon ang magiging huling tunog na maririnig mo bago gumuho ang mundo mo. Binitiwan ako ni Adrian, ang kanyang mukha ay napuno ng pagtataka at umuusbong na takot. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko si Doña Estrella na nakatingin sa amin. Ang kanyang mukha ay parang isang madilim na ulap. Ngunit ang hindi nila alam, habang nagtatalo kami, isang anino ang mabilis na dumaan sa likod namin. Si Bianca. Nakita ko ang pagkinang ng folder sa kanyang kamay bago siya pumasok sa sarili niyang kwarto. Pagpasok ko sa aking silid, isang mensahe ang pumasok sa aking lumang phone na itinago ni Daniel sa ilalim ng aking unan noong nakaraang pagbisita. Maricel, hindi lang si Adrian ang kaaway mo. Si Bianca ay may sariling agenda. Hawak niya ang dokumentong magpapatunay na hindi si Adrian ang tunay na tagapagmana ng pamilya Cortez. Ang buong yaman nila ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Ang cliffhanger? Sa dulo ng mensahe ni Daniel, may isang larawan. Isang lumang litrato ni Doña Estrella, kasama ang isang lalaking hindi ko kilala. Ngunit may hawak silang isang sanggol na may pamilyar na balat sa leeg. Isang balat na wala kay Adrian. Sino ang tunay na Cortez? At bakit ito itinatago ni Bianca? Ang umagang sumunod sa sunog ay puno ng abo at tensyon. Habang ang mga tauhan ay naglilinis sa labas, ang loob ng mansyon ay tila isang tanghalan, kung saan ang bawat isa ay may suot na maskara. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang direktor ng sarili kong palabas. Nakaupo kami sa hapagkainan para sa almusal. Si Doña Estrella ay abala sa kanyang kape, samantalang si Adrian at Bianca ay seryosong nag-uusap tungkol sa insurance ng bodegang nasunog. Hindi nila alam, ang bawat galaw ko, bawat tingin ay may kalkuladong layunin. Adrian, mahal ko! Tawag ko ng may pilit ng ngiti. Itinaas ko ang isang tinidor na may piraso ng prutas. Bakit ganoon? Kanina habang naglalakad ako sa pasilyo, nakita ko si Bianca na may hawak na pulang folder. Parang nakita ko na ang folder na iyon sa panaginip ko. Napatigil ang kutsara ni Bianca sa tapat ng kanyang bibig. Mabilis siyang tumingin kay Adrian na ngayon ay nakakunot noo na. Anong pulang folder, Maricel? Tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng hinala. Iyong folder na itinatago niya sa ilalim ng kanyang unan, sagot ko ng may inosenteng mukha. Akala ko ba, Bianca, lahat ng papeles natin ay nasunog na sa bodega? Bakit may itinatago ka pa? Lumingon si Adrian kay Bianca. Bianca, may dokumento ka pa bang hindi ko alam? Akala ko ba lahat ng orihinal na titulo ay nasa bodega na? Hindi, Adrian, nagkakamali si Maricel. Mabilis na depensa ni Bianca, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Baka kung anong files lang iyon para sa ibang kaso ko. Masyado lang sigurong malawak ang imahinasyon ng asawa mo dahil sa kondisyon niya. Ngumiti ako sa loob-loob ko. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Alam ni Adrian kung gaano ka-ambisyosa si Bianca. Ngayon iisipin niya na baka niloloko rin siya ng sarili niyang kasabwat. Baling ko naman kay Doña Estrella. Lola Estrella, may nakita rin akong litrato sa isang lumang drawer. Isang sanggol na may balat sa leeg. Ang ganda ng sanggol, pero bakit wala si Adrian noon? Sabi mo sa akin dati, si Adrian lang ang nag-iisa mong anak. Biglang nabitawan ni Doña Estrella ang kanyang tasa ng kape, dahilan upang tumapon ang mainit na likido sa mamahaling mantel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay,
naging kasing puti ng pader. Sa saan mo nakita ang litratong iyon? Galit na tanong ni Estrella. Pinakialaman mo ba ang mga gamit ko? Hala, sorry po Lola, hindi ko po sinasadya. Pagdadahilan ko, habang nagkukunwaring natatakot at nanginginig. Nakalimutan ko na po kung saan. Basta sa panaginip ko, may ibang lalaking tumatawag sa inyo na nanay. Umalis ka rito, Maricel. Bumalik ka sa kwarto mo, sigaw ni Estrella, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis akong tumayo, ngunit bago ako lumabas, narinig ko ang pabulong na pag-uusap ni na Adrian at Bianca. Ano ang ibig sabihin ng asawa mo, Adrian? May iba pa bang tagapagmana ang pamilyang ito na hindi ko alam? Tanong ni Bianca. Tumahimik ka, Bianca. Asikasuhin mo ang mga papeles. At huwag kang makialam sa nakaraan ni Mama, sagot ni Adrian. Ngunit halata sa kanyang boses ang pag-aalala. Pagpasok ko sa kwarto, agad kong nilock ang pinto. Naramdaman ko ang pananagumpay. Ang laro ng pagkukunwari ay nagsisimula ng gumana. Pinag-aaway ko na sila nang hindi nila namamalayan. Kung ang pamilya Cortez ay binuo sa kasinungalingan, ang katotohanan ang wawasak sa kanila mula sa loob. Ngunit ang hapon ay hindi natapos sa katahimikan. Habang naglalaro kami ni Nico sa hardin, biglang lumabas si Adrian. Ang kanyang mukha ay madilim, parang isang bagyong paparating. Inutusan niya ang yaya na ilayo muna si Nico. Maricel, pagod na ako sa mga panaginip mo, sabi ni Adrian habang hinahawakan ang balikat ko ng napakahigpit. Masyado kang maraming nasasabi na hindi mo dapat alam. Simula bukas, ililipat ka na namin sa isang pasilidad sa probinsya. Doon, mas mapapahinga ka. At doon, wala nang makikinig sa mga kwento mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Ito ang kinatatakutan ko. Ang tuluyang mailayo kay Nico. Pero Adrian, paano si Nico? Paano ang anak ko? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang aking acting. Huwag kang mag-alala kay Nico. Si Bianca na ang tatayong ina niya habang wala ka, sabi ni Adrian nang may malupit na ngiti. At tungkol naman sa pasilidad, ang sabi ni Mama, may isang espesyal na kwarto roon para sa mga katulad mong hindi tumitigil ang dila. Hinarap ko si Adrian at sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang isang matalas na tingin. Sa tingin mo ba, Adrian, kapag inalis mo ako rito, ay matatahimik na kayo? Sa tingin mo ba hindi sasabog ang sikretong itinatago ng nanay mo? Napatigil si Adrian. Anong alam mo, Maricel? Sabihin mo sa akin. Bumulong ako sa kanyang tainga, bawat salita ay puno ng lason. Ang orihinal na titulo ng Villanueva Estate, hindi iyon nasunog. Tanungin mo si Bianca kung nasaan ang pulang folder at tanungin mo rin ang nanay mo kung nasaan ang tunay na Adrian Cortez. Binitiwan ako ni Adrian na tila napaso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Hindi niya alam kung ang asawa ba niyang may amnesia ang kausap niya o ang multo ng nakaraan na bumabalik para maningil. Ang cliffhanger, habang paalis si Adrian para hanapin si Bianca, isang itim na van ang huminto sa tapat ng gate ng mansyon. Lumabas ang dalawang lalaking naka-uniforme ng isang mental institution. Nandito na po kami para sa pasyente, Sir Adrian, sabi ng isa sa mga lalaki. Tumingin sa akin si Adrian, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Kunin niyo na siya at siguraduhin ninyong hinding-hindi na siya makakaalis doon. Napatakbo si Nico palabas ng bahay, umiiyak at sumisigaw. Mama, huwag niyo pong kunin ang mama ko. Ito na ba ang katapusan ng aking paghihiganti? O ito ang simula ng isang mas madugong labanan sa labas ng mansyon ng mga Cortez? Mama, huwag niyo siyang kunin. Ang mga sigaw ni Nico ay tila mga punyal na tumatagos sa puso ko. Pilit siyang hinihila ni Adrian palayo sa akin habang ang dalawang lalaking naka-uniforme ay pilit akong isinasakay sa itim na van. Ang aking mga kuko ay bumaon sa gilid ng pinto, lumalaban sa bawat hila nila. Adrian, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito sa anak mo. Pagmamakaawa ko habang pinapanatili ang aking acting na desperada at nalilito. Para sa kabutihan mo ito, Maricel. Masyado ka ng delikado para sa pamilyang ito. Sigaw ni Adrian, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Ngunit bago pa man nila ako tuluyang maipasok sa loob, isang malakas na busina ang bumasag sa kaguluhan. Isang puting kotse ang huminto sa likod ng van at lumabas mula rito si Bianca. Ngunit hindi siya ang karaniwang Bianca na matapang at kampante. Ang kanyang mukha ay maputla at may hawak siyang isang piraso ng papel na tila isang huling alas. Tigil! Sigaw ni Bianca. Adrian, bitawan mo siya! Napatigil ang lahat. Lumingon si Adrian. Ang kanyang mga mata
ay naniningkit. Bianca, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa iyo, asikasuhin mo ang mga papeles sa opisina. Lumapit si Bianca kay Adrian at iniabot ang papel. Hindi siya pwedeng umalis ngayon. Hindi habang narito ang katotohanang ito. Kinuha ni Adrian ang papel at binasa ito. Nakita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, mula sa galit, naging gulat, at pagkatapos ay isang uri ng katuwaan na mas nakakatakot pa sa puot. Buntis ka? Bulong ni Adrian. Tumingin si Bianca kay Doña Estrella, nakakarating lang sa labas ng mansyon. Buntis ako, Doña Estrella. Dinadala ko ang magiging tagapagmana ng pamilya Cortez. Natahimik ang buong paligid. Si Nico ay napatigil sa pag-iyak, habang ako naman ay naramdaman ng isang matinding pait sa aking lalamunan. Pagkatapos ng 12 taon ng aking katapatan, ang babaeng ito, ang ahas na ito, ay gagamitin ng isang sanggol para tuluyang agawin ang pwesto ko. Lumapit si Doña Estrella kay Bianca, hinawakan ang kanyang mukha ng may pambihirang lambot na hinding-hindi niya kailanman ipinakita sa akin. Isang apo, isang tunay na Cortez. Tumingin sa akin si Doña Estrella. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa pagiging kasing lamig ng yelo. Adrian, paalisin na ang mga lalaking iyan. Hindi natin kailangang dalhin si Maricel sa pasilidad. Mas mabuting manatili siya rito bilang saksi sa bagong pamilyang bubuuin niyo ni Bianca. Gusto kong makita niya kung paano siya dahan-dahang papalitan ng isang babaeng mas karapat-dapat. Ibinaba ako ng mga lalaki, tumakbo si Nico sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Mama, dito ka lang. Oh anak, dito lang si Mama, bulong ko habang nakatingin kay Bianca at Adrian na ngayon ay tila isang masayang mag-asawa. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, may napansin ako. Napansin ko ang panginginig ng mga kamay ni Bianca habang hinihimas ang kanyang tiyan. At napansin ko rin ang paraan ng pagtingin ni Adrian sa kanya. Hindi ito tingin ng isang lalaking nagmamahal, kundi tingin ng isang negosyante na nakakita ng bagong ari-arian. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, nagawa kong makapuslit sa kusina para uminom ng tubig. Nakita ko si Bianca na nakaupo sa dilim, umiiyak habang may binabasang dokumento. Dahan-dahan akong lumapit, sapat lang para makita ang pamagat ng papel. Contract of Liability and Asset Transfer. Doon ko natuklasan ang isang mas masakit na katotohanan. Si Adrian ay hindi lamang ako niloloko. Niloloko rin niya si Bianca. Ang mga dokumentong pinapapirmahan niya kay Bianca ay nagpapatunay na lahat ng utang at mga illegal na transaksyon ng Cortez Group ay ililipat sa pangalan ni Bianca. Ginagamit ni Adrian ang sanggol sa sinapupunan ni Bianca para pilitin itong tanggapin ang lahat ng legal na pananagutan. Sa madaling salita, kapag bumagsak ang imperyo ni Adrian, si Bianca ang pupunta sa kulungan, habang si Adrian ay mananatiling malinis at may hawak ng lahat ng pera ng mga Villanueva. Bianca! Bulong ko sa dilim. Napatalon si Bianca sa gulat at mabilis na itinago ang papel. Maricel, anong ginagawa mo rito? Balik sa kwarto mo! Tumingin ako sa kanya ng may halong awa at galit. Akala mo ba ikaw ang panalo rito? Akala mo ba mahal ka niya? Anong alam mo? Buntis ako, Maricel. Ako na ang bagong reyna ng bahay na ito. Sigaw niya pilit na pinapalakas ang loob. Reyna ka nga, Bianca, pero sa isang kaharian na gumuhuna. Sabi ko ng may malamig na boses. Ang papel na hawak mo, iyan ang magiging warrant of arrest mo balang araw. Ginagawa ka lang niyang sacrificial lamb, katulad ng ginawa niya sa akin at sa tatay ko. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Hindi totoo yan, mahal niya ako, mahal niya ang anak namin. Tingnan mo ang mga pirma, Bianca. Tingnan mo ang mga kumpanyang nakapaloob. Hindi ba't yan ang mga kumpanyang ginagamit niya para sa money laundering? Bago pa makasagot si Bianca, narinig namin ang yabag ni Doña Estrella. Mabilis akong tumalikod at bumalik sa aking clueless na anyo habang si Bianca ay naiwang nanginginig sa takot. Ang cliffhanger, kinabukasan, habang nag-aayos ako ng kwarto, nakakita ako ng isang maliit na sobre sa ilalim ng aking pinto. Sa loob nito ay may isang susi at isang note mula kay Bianca. Magkita tayo sa lumang bodega bukas ng gabi. May kailangan kang malaman tungkol sa tunay na pumatay sa tatay mo. Hindi lang si Adrian ang naroon sa gabi ng stroke niya. Ang kaaway ba ay handa ng makipag-alyansa para iligtas ang sarili niyang balat? O ito ay isa na namang patibong para tuluyan akong patahimikin? Ang amoy ng sunog na kahoy at abo ay nanunuot pa rin sa aking ilong habang dahan-dahan akong naglalakad patungo sa lumang bodega sa likod ng mansyon. Hating gabi na. Ang buong paligid ay nababalot ng katahimikan,
maliban sa huni ng mga kuliglig na tila nagbabala sa panganib na aking kakaharapin. Bit-bit ko ang susi na ibinigay ni Bianca. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa takot na baka ito ang huling pagkakataon ko para mahanap ang katotohanan tungkol kay Papa. Pagpasok ko sa loob, tanging liwanag ng buwan na dumadaan sa mga butas ng bubong ang nagsisilbing gabay ko. Sa sulok nakita ko ang isang aninong nakatayo. Dumating ka, bulong ni Bianca. Nakabalot siya ng makapal na jacket, ang kanyang mukha ay halos hindi makilala sa dilim. Nasaan ang ebidensya, Bianca? At anong kinalaman mo sa pagkamatay ng tatay ko? Diretsahan kong tanong. Hindi na ako nagkunwaring clueless. Dito sa dilim, kaming dalawa lang ang nakakaalam ng tunay na kulay ng isa't isa. Wala akong kinalaman sa stroke ni Don Teodoro Maricel. Pero naroon ako, panginginig ang boses niya. Inutusan ako ni Adrian na ihanda ang mga dokumento sa gabi ring iyon. Nakita ko si Doña Estrella. Pinalitan niya ang gamot ng tatay mo ng isang stimulant. Gusto nilang mapabilis ang atake nito para mapirmahan ang kasunduan bago pa siya mawalan ng malay. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginawa nila. Pinatay nila si Papa sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ito ang flash drive. Iniabot ni Bianca ang isang maliit na bagay. Nandyan ang mga kopya ng orihinal na titulo at ang listahan ng mga dummy companies na itinayo ni Adrian sa pangalan mo. Maricel, ginawa niya akong kasabwat, pero hindi ko kayang mabulok sa kulungan kasama siya. Kapag nakuha mo na ang kailangan mo, paalisin mo na ako rito. Bakit mo ito ginagawa ngayon, Bianca? Dahil ba sa sanggol? Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Dahil alam kong kapag wala na siyang pakinabang sa akin, ako naman ang susunod na susunugin niya. Bago pa ako makasagot, may narinig kaming kaluskos sa labas. Mabilis na nagtago si Bianca sa likod ng mga lumang kagamitan, habang ako naman ay nagmadaling lumabas at nagkunwaring naglalakad-lakad lang dahil hindi makatulog. Kinabukasan, sa tulong ng isang aksidente sa hardin, nagawa kong makalabas ng mansyon para makipagkita kay Daniel Reyes sa isang maliit na karinderya malayo sa kabihasnan ng mga Cortez. Naroon din si Captain Rafael Mendoza, ang kaibigan kong investigador. Maricel, tingnan mo ito, sabi ni Daniel, habang binabasa ang laman ng flash drive sa kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Lahat ng utang ng Cortez Group sa mga international banks ay nakapangalan sa iyo bilang CEO ng Villanueva Holdings. Kung magde-declare ng bankruptcy si Adrian bukas, ikaw ang hahabulin ng mga otoridad. Hindi lang pera ang kinuha niya, pati ang kalayaan mo ay nakasanla na. Anong magagawa natin, Captain? Tanong ko kay Mendoza. Kailangan natin ng physical evidence ng banta at bulto ng pera, sagot ni Mendoza. Nabanggit mo ang gaubong ni Nico. Iyon ay magandang simula. Pero kailangan nating mahuli si Adrian sa aktong naglilipat ng pondo o umaamin sa krimen. Maricel, kailangan mong manatili sa loob ng kaunti pang panahon. Mapanganib, pero ito lang ang paraan. Gagawin ko, matatag kong sabi. Para kay Papa, para kay Nico. Pagbalik ko sa mansyon, sinalubong ako ni Adrian na may dalang isang bouquet ng mga rosas. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng lason. Saan ka galing, mahal ko? Sabi ng guard. Lumabas ka raw ng gate? Tanong niya, habang hinahawakan ng aking leeg. Isang haplos na tila isang dahan-dahang pagsakal. Naghanap lang ako ng sariwang hangin, Adrian. Sagot ko ng may inosenteng ngiti. Ang dami kasing usok sa loob ng bahay. Parang may nasusunog na hindi ko makita. Napatigil si Adrian, ang kanyang mga mata ay nanliit. Huwag kang mag-alala, malapit nang matapos ang lahat ng usok na yan. May malaking sorpresa ako sa iyo sa darating na charity gala ng pamilya Cortez. Talaga? Gusto ko ng sorpresa, masaya kong sabi. Nang makaalis si Adrian, mabilis akong pumasok sa kwarto at tinawagan si Daniel gamit ang palihim na linya. Daniel, may plano si Adrian sa gala. Ito na ang pagkakataong hinihintay natin. Ang cliffhanger? Habang tinitingnan ko ang flash drive sa aking palad, napansin kong may isang folder na may password. Ang pangalan ng folder? Estrella_secret_175. Nang subukan kong hulaan ang password gamit ang birthday ni Adrian, mali. Nang gamitin ko ang birthday ni Nico, mali. Ngunit nang itipa ko ang petsa ng kamatayan ng asawa ni Doña Estrella, bumukas ang folder. Doon ko nakita ang isang medical report mula sa isang DNA clinic. Ang resulta, Adrian Cortez is not a biological match to the deceased Don Mateo Cortez.
Napahawak ako sa aking bibig. Ang buong pundasyon ng pamilya Cortez ay isang malaking peneke. Si Adrian ay hindi tunay na tagapagmana. Siya ay bunga ng isang lihim na relasyon ni Doña Estrella na pilit nilang itinatago sa loob ng 3 dekada. Kung malalaman ito ng Board of Directors, mawawalan ng kapangyarihan si Adrian sa isang kurap lang. Ngunit sino ang tunay na ama ni Adrian? At nasaan ang tunay na anak ni Don Mateo? Pirmahan mo na ito, Maricel. Para ito sa kinabukasan ni Nico. Ayaw mo namang lumaking walang direksyon ang anak natin, di ba? Ang boses ni Adrian ay parang kape na hinaluan ng sobrang asukal. Matamis pero nakakaumay, pilit na itinatago ang pait ng kanyang tunay na pakay. Nakaupo ako sa kanyang opisina, sa harap ng isang malawak na lamesang yari sa mahogany, habang si Doña Estrella ay nakatayo sa likod ko na parang isang aninong handang sumakmal. Inilapag ni Adrian ang mga dokumento sa harap ko. Ito na ang huling hakbang ng kanilang plano. Ang turnover ng lahat ng natitirang ari-arian ng pamilya Villanueva, ang mga lupain sa Cebu, ang shares sa kumpanya, at ang trust fund na iniwan ni Papa para sa akin at kay Nico. Ano ba ito, Adrian? Bakit ang daming papel? Tanong ko sa isang inosenteng tinig, habang pilit na pinaglalaruan ang ballpen sa aking mga daliri. Sabi mo, maglalaro lang tayo ng school-schoolan. Ako ang teacher, ikaw ang student? Nakita ko ang pagpikit ng marin ni Adrian, pilit na nagtitimpi ng inis. Oo, mahal ko. Pero kailangan ni teacher na pirmahan ito para makapag-enroll na si Nico sa Amerika. Dali na, pirmahan mo na dito. Tumingin ako sa dokumento. Deed of Absolute Sale. Nakasulat doon na ibinebenta ko ang lahat sa isang kumpanyang ang pangalan ay AC Holdings, isang kumpanyang pagmamay-ari ni Adrian. Kapag pinirmahan ko ito, wala na kaming babalikan ni Nico. Magiging pulubi kami sa sarili naming pamamahay. Dahan-dahan kong inilapit ang ballpen sa papel. Naramdaman ko ang pag-abante ni Doña Estrella. Halos dumikit na ang kanyang hininga sa aking batok. Pirmahan mo na, Maricel. Huwag ka ng maraming tanong. Malamig na utos ni Estrella. Ngunit bago tumama ang dulo ng ballpen, bigla akong tumawa ng malakas. Isang tawang parang baliw. Tingnan nyo, may langgam sa papel, Adrian. Ayaw ng langgam na pirmahan ko ito. Maricel, pumirma ka na, sigaw ni Adrian, sabay hampas sa lamesa. Nagkunwari akong nagulat at nanginginig. Sorry? Sige, pipirma na ako. Pero gusto ko, lagyan ko ng design, para maganda. Mabilis kong isinulat ang aking pangalan. Ngunit sa halip na ang aking legal na pirma, isinulat ko ang Maricel V. Cortez. At sa tabi nito, isinulat ko ang petsa ng aming kasal. 12 taon na ang nakakalipas. Sa halip na ang petsa ngayong araw. Hindi lang iyon, bago pa nila makuha ang papel, sinadya kong matabig ang baso ng tubig sa gilid dahilan upang mabasa at kumalat ang tinta sa bahagi ng pirma. Naku, Adrian, nabasa. Sorry po talaga. Sabi ko habang pilit na pinupunasan ang papel gamit ang aking kamay, na lalo lamang nagpalabo sa mga letra. Ano ba namang klaseng katangahan ito? Bulyaw ni Doña Estrella. Adrian, kailangang iprint uli ang mga dokumentong iyan. Sayang ang oras. Hayaan nyo na, Mama, magpiprint uli ako, sagot ni Adrian na nanggigigil sa galit. Maricel, bumalik ka na sa kwarto mo, ngayon din. Tumayo ako at naglakad palabas, ngunit bago ako makalayo, nakita ko si Bianca na nakasilip sa pinto. Maputla siya at nanginginig. Alam ni Bianca na ang bawat minutong lumilipas ay mas lalong naglalapit sa amin sa charity gala. Ang gabing itinakda para sa kanilang pagbagsak. Pagpasok ko sa aking kwarto, agad akong nakatanggap ng hudyat mula sa recorder na nakatago sa ilalim ng lamesa ni Adrian. Ginamit ko ang aking earpiece para makinig. Mama, may mali, poses iyon ni Adrian, hinihingal. Pakiramdam ko, may nakikinig sa atin. Ang bawat kilos natin, tila alam ng mga tauhan ni Daniel Reyes. At si Maricel, hindi ko alam kung talagang baliw siya o pinaglalaruan lang tayo. Huwag kang praning, Adrian, sagot ni Estrella. Ang importante ay makuha natin ang pirma niya bago ang gala. At tungkol sa secret of 1,995 na sinasabi mo, sinigurado ko nang wala nang makakahanap sa orihinal na dokumento. Narinig ko ang kalabog ng mga gamit. Tila may hinahanap si Adrian. Ano ito? Tanong ni Adrian, katahimikan, pagkatapos ay isang malakas na static. Isang bug? May nakatanim na recorder sa ilalim ng lamesa ko? Sigaw ni Adrian. Nanlamig ang buong katawan ko. Natagpuan niya. Maricel?
Narinig kong bulong ni Adrian sa recording bago ito tuluyang maputol. Kung naririnig mo ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakarating sa gala ng buhay. Mabilis kong kinuha ang bagong phone ko para tawagan si Daniel, pero bago ko pa madial ang numero, bumukas ang pinto ng kwarto ko. Hindi si Adrian, hindi rin si Estrella, si Bianca. May hawak siyang maleta at umiiyak. Maricel, kailangan mo nang tumakas, sabi ni Bianca. Alam na ni Adrian na nagpapanggap ka, at nalaman na rin niya na ako ang nagbigay sa iyo ng flash drive. Papunta na siya rito na may dalang baril. Bianca, bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko. Dahil ayaw kong mamatay ang anak ko dahil sa kasamaan ng tatay niya. Sagot ni Bianca habang hinihila ako. Sumama ka sa akin, may sasakyang naghihintay sa likod ng garden. Ang cliffhanger. Habang tumatakbo kami sa madilim na pasilyo ng mansyon, biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Sa dulo ng hagdan, nakatayo si Adrian, hawak ang isang baril na nakaturo sa amin. Ngunit hindi lang yon ang nakakagulat. Sa tabi niya, hawak ni Doña Estrella si Nico na may takip ang bibig at nanginginig sa takot. Saan kayo pupunta mga traidor? Tanong ni Adrian nang may baliw ng ngiti. Maricel, akala mo ba ay ikaw lang ang marunong gumawa ng bitag? Ngayon, papipiliin kita, ang mga ari-arian ng Villanueva o ang buhay ng anak mo? Tumingin ako kay Nico, pagkatapos ay kay Adrian. Ang laro ng pagkukunwari ay tapos na. Ito na ang oras para sa totoong labanan. Bitawan mo ang anak ko, Adrian! Ang tinig ko ay hindi na mahina, hindi na nangangatog, at wala na ang inosenteng tono ng isang babaeng nawawala sa sarili. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa malawak na pasilyo ng mansyon, matigas at puno ng awtoridad. Itinayo ko ang aking katawan ng matuwid at tinitigan si Adrian ng diretso sa kanyang mga mata. Napatigil si Adrian. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang napalitan ng pagtataka at pagkatapos ay isang malalim na galit. So tapos na ang palabas? Naalala mo na ang lahat, Maricel? Or baka naman hindi ka talaga nakalimot? Hinding-hindi ko makakalimutan ang bawat patak ng lason na ibinigay niyo sa akin. Sagot ko habang dahan-dahang humahakbang pasulong, kahit na ang baril ay nakatutok pa rin sa aking dibdib. Hindi ko makakalimutan kung paano niyo pinatay ang tatay ko at kung paano niyo ginawang bilanggo ang sarili niyang apo sa loob ng 5 taon. Tumigil ka, bulyaw ni Doña Estrella, habang mas hinihigpitan ang hawak sa braso ni Nico. Adrian, pirmahan na niya ang mga papel na iyan o itutuloy ko ang balak ko sa batang ito. Walang puwang ang mga Villanueva sa pamilyang ito. Mama, huwag! Sigaw ni Nico. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng takot pero may kasamang tapang. Mama, huwag kang papayag. Masama silang tao. Nico! Tawag ko sa aking anak. Ang puso ko ay nadudurog habang nakikita ang mga luha sa kanyang mga mata, pero kailangan kong maging matatag. Adrian, sige, sabi ko ng may malamig na boses. Papatayin mo ba ako? Sige, ituloy mo. Pero tandaan mo ito. Sa oras na kalabitin mo ang gatilyo, ang lahat ng ebidensya ng money laundering mo, ang pagpatay mo kay Don Teodoro, at ang katotohanang hindi ka tunay na Cortez, ay automatikong lalabas sa lahat ng media outlets sa Cebu. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Anong sinasabi mo? Alam ko ang lihim ng 1,975, Adrian. Alam ko na hindi ka anak ni Don Mateo. Isang malaking kasinungalingan ang buong pagkatao mo, pagpapatuloy ko. Isang impostor ka na nagnanakaw ng buhay ng iba. Kapag namatay ako, mamatay din ang imperyong itinatago mo. Nagsisinungaling siya, Adrian. Huwag kang maniniwala, sigaw ni Doña Estrella. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang matinding takot. Habang nagtatalo sila, nakita ko si Bianca na dahan-dahang kumikilos sa likuran ni Adrian. May hawak siyang isang mabigat na estatwang porselana mula sa gilid ng mesa. Sa isang mabilis na galaw, hinampas ni Bianca si Adrian sa ulo. Aray! Napasigaw si Adrian at nabitawan ang baril. Takbo, Maricel, kunin mo si Nico! Sigaw ni Bianca. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tumakbo ako patungo kay Doña Estrella. Sa gulat ng matanda, naitulak ko siya at nayakap ko si Nico. Tara na, anak, takbo! Nagkagulo sa mansyon. Narinig namin ang sigawan ng mga guards na papalapit. Ngunit bago pa man kami makaabot sa pintuan, mabilis na nakabawi si Adrian. Duguan ang kanyang ulo, ngunit hawak niya uli ang baril. Walang aalis, sigaw ni Adrian. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Captain Rafael Mendoza, kasama ang ilang armadong pulis, at sa tabi nila ay si Daniel Reyes. Ibagsak ang baril, Adrian Cortez. Napapalibutan na kayo.
utos ni Captain Mendoza. Nabitawan ni Adrian ang baril sa matinding gulat. Si Doña Estrella naman ay napaupo sa sahig, tila nawalan ng lakas. Maricel, Nico, ayos lang ba kayo? Tanong ni Daniel habang tumatakbo patungo sa amin. Niyakap ko ng mahigpit si Nico. Ayos lang kami, Daniel. Salamat sa Diyos. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay sapat na ang pagkakahuli sa kanila sa loob ng mansyon. Ngunit lumapit si Daniel sa akin at bumulong. Maricel, kailangan nating mag-ingat. May mga abogadong parating si Estrella para ilabas sila agad gamit ang piyansa. At ang charity gala, itutuloy pa rin iyon ng Board of Directors bukas dahil hindi pa nila alam ang nangyayari rito. Kapag hindi natin sila na-expose sa harap ng publiko, gagamitin nila ang kanilang koneksyon para baligtarin ang kaso. Tumingin ako kay Adrian na ngayon ay pinapustasan na ng posas. Ang kanyang mga mata ay naniningas pa rin ng puot. Tumingin din ako kay Bianca na ngayon ay umiiyak habang sumasama sa mga pulis para magbigay ng testimonya. Hindi pa tayo tapos, Daniel, sabi ko, habang pinupunasan ang luha ni Nico. Gagamitin natin ang charity gala. Doon natin sila tuluyang lulubog. Doon ko kukunin ang huling piraso ng aking dignidad. Ang charity gala ng pamilya Cortez. Ang gabi kung saan akala nila ay ipagdiriwang nila ang kanilang tagumpay. Hindi nila alam, yun na ang magiging huling gabi ng kanilang marangyang buhay. Ang cliffhanger? Habang inilalabas si Doña Estrella, lumingon siya sa akin at bumulong. Akala mo ba ay ikaw ang panalo, Maricel? Hindi mo pa kilala ang tunay na ama ni Adrian. At sigurado ako, darating siya sa gala bukas para ubusin ka. Sino ang misteryosong lalaking tinutukoy ni Estrella? At ano ang gagawin ni Maricel sa harap ng buong Cebu? Ang Grand Ballroom ng Waterfront Hotel ay punong-puno ng mga nagniningning na chandelier, mamahaling bulaklak, at ang pinakamataas na lipunan ng Cebu. Lahat ay naroon para sa charity gala ng Cortez Group. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Adrian, suot ang isang itim na tuxedo, tila walang bakas ng gulo kagabi. Salamat sa impluwensya ni Doña Estrella at sa isang mabilis na piyansa, pansamantala silang nakalaya. Maraming salamat sa inyong lahat, nakangiting sabi ni Adrian sa harap ng mga kamera. Ang gabing ito ay para sa mga batang nangangailangan. Ang pamilya Cortez ay palaging narito para tumulong. Talaga ba, Adrian? Or narito kayo para maghugas ng inyong mga maduruming kamay? Isang matapang na boses ang bumasag sa kanyang talumpati. Ang malaking pinto ng ballroom ay bumukas ng malakas. Pumasok ako, hindi bilang ang baliw na asawa, kundi bilang isang reyna. Suot ko ang isang pulang-pulang gown na tila sumisimbolo sa dugo at sakripisyo ng aking pamilya. Sa tabi ko ay si Daniel Reyes at si Captain Mendoza. At sa gitna namin, hawak ang aking kamay, ay ang aking anak na si Nico. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga flash ng camera ay bumaling sa amin. Maricel, anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang boses ni Adrian, pilit na pinapanatili ang kanyang poise. Guards, ilabas ang babaeng iyan, hindi siya magaling, nawawala siya sa sarili. Hindi ako ang nawawala sa sarili, Adrian. Ikaw ang nawawala sa katotohanan. Sabi ko habang dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado, umakyat ako sa stage. Hinarap ko ang Board of Directors at ang media. Ang pamilyang Cortez na hinahangaan ninyo ay binuo sa pagnanakaw, panloloko at pagpaslang. Hawak ko ang mga dokumentong magpapatunay na ang Villanueva Holdings ay kinuha nila sa pamamagitan ng pag-falsify ng pirma ng aking yumaong ama, si Don Teodoro Villanueva. Kasalanan yan, sinisiraan mo lang kami. Sigaw ni Doña Estrella mula sa VFRSP table. Sinisiraan? Ngumiti ako ng mapait. Daniel, i-play ang video. Biglang nagbago ang malaking screen sa likod ni Adrian. Hindi ito mga clip ng charity work. Ang lumabas ay ang CCTV footage mula sa bodega bago ito masunog. Makikita si Adrian na may ibinubuhos na gasolina sa mga lumang folder. At kasunod nito, ang pinakamasakit sa lahat, ang audio recording mula sa gaubong ni Nico. Kapag narinig ko pang lumabas ang boses mo, sasaktan ko ang mama mo. Isang salita, isang saktan kay Maricel. Maliwanag. Umubazetos ni Adrian ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan, ang iba ay napasinghap sa gulat. Hindi totoo yan. AI-generated lang ang boses na yan. Sigaw ni Adrian, pawis na siya sa ilalim ng mga spotlight. Doon humakbang si Nico pasulong. Kinuha niya ang microphone mula sa podium. Ang kanyang maliit na kamay ay nanginginig, pero ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin sa kanyang ama.
Totoo po ang lahat, sabi ni Nico. Ang kanyang boses ay malinaw at buo. Pinatigil ako ni Papa sa pagsasalita dahil ayaw niyang malaman ni Mama na sinasaktan niya kami. Papa, hindi na ako natatakot sa'yo. Masamang tao ka. Nagkaroon ng matinding kaguluhan. Ang mga investor ay nagsimulang tumayo at lumayo kay Adrian. Pero hindi pa ako tapos. At para sa Board of Directors, sabi ko ng may malakas na boses. Narito ang DNA report na magpapatunay na si Adrian ay hindi isang Cortez. Siya ay hindi tunay na anak ni Don Mateo. Ang lahat ng yaman na hawak niya ngayon ay walang legal na basehan. Biglang bumukas ang pinto sa gilid ng stage. Isang matandang lalaki na naka-wheelchair ang pumasok kasama ang isang nurse. Nanlaki ang mga mata ni Doña Estrella. Mateo? Bulong ni Estrella, tila nakakita ng multo. Hindi iyon ang yumaong Don Mateo. Iyon ang tunay na kapatid ni Don Mateo, na akala ng lahat ay matagal nang namatay sa abroad, si Don Julian Cortez. Siya ang itinago ni Estrella sa loob ng maraming taon para hindi makuha ang mana. Estrella, Adrian, tapos na ang inyong kasamaan, mahinang sabi ni Don Julian. Narito na ang mga pulis para sa inyo. Pumasok ang mga tauhan ni Captain Mendoza sa entablado. Adrian Cortez, Doña Estrella, kayo ay muling inaaresto para sa kasong murder, arson, falsification of documents, at child abuse. Wala nang piyansa sa pagkakataong ito. Huwag, bitawan niyo ako! Sigaw ni Adrian habang pinupostasan sa harap ng lahat ng media. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Ang hiya na palagi nilang kinatatakutan ay dumating na sa pinakamalupit na paraan. Si Bianca ay lumapit sa akin, umiiyak. Maricel Panoit, patawarin mo ako. Narito ang lahat ng orihinal na titulo. Ibibigay ko na sa iyo. Tiningnan ko ang mga Cortez na hinihila na palabas ng ballroom. Ang kanilang imperyo na itinayo sa buhangin ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang cliffhanger, habang inilalabas si Adrian, sumigaw siya. Akala mo ba tapos na, Maricel? Ang kumpanya ay bankrupt na. Wala ka nang babalikan kundi ang mga utang ko. Sinira ko na ang lahat bago pa ito mapunta sa iyo. Napatingin ako kay Daniel. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang may ipinapakita sa kanyang tablet. Hindi niya alam, Maricel, bulong ni Daniel. Ang lahat ng utang na inakala niyang nakapangalan sa iyo ay matagal ko nang nailipat sa isang offshore account na naka-freeze na ngayon. Ang Villanueva Holdings ay malinis na. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang lalaking nakasuit ang lumapit sa akin at nag-abot ng isang itim na sobre. Mula po sa tunay na ama ni Adrian, sabi niya, magkikita raw kayo sa korte ng mga Villanueva. Sino ang makapangyarihang anino na ito na tila mas malaking banta kaysa kay Adrian? Isang linggo na ang nakalipas mula nang sumabog ang balita sa buong bansa. Sa bawat pahayagan at news program, ang mukha ni na Adrian at Doña Estrella ang bumabalandra. Hindi na bilang mga respetadong icon ng negosyo, kundi bilang mga kriminal na nahaharap sa habang buhay na pagkabilanggo. Ang charity gala na dapat ay magiging corona ng kanilang tagumpay ay naging libingan ng kanilang reputation. Nakatayo ako ngayon sa tapat ng puntod ni Papa. Ang simoy ng hangin sa sementeryo ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, naramdaman ko ang tunay na init sa aking puso. Papa, nabawi ko na ang lahat. Bulong ko habang inilalagay ang mga paborito niyang bulaklak sa ibabaw ng marmol. Hindi na nila muling madudungisan ang pangalan mo. Ang Villanueva Holdings ay bumalik na sa amin, kay Nico. Naramdaman ko ang isang maliit na kamay na humawak sa akin. Mama, okay lang po ba si Lolo? Tanong ni Nico. Ngumiti ako sa kanya at hinaplos ang kanyang buhok. Oo, anak. Masaya na si Lolo dahil alam niyang matapang ang apo niya. Hindi na kailangan ni Nico ng recorder para magsalita. Ang kanyang tinig, na dati ay ikinulong ng takot, ay naging malaya na. Kasalukuyan siyang sumasailalim sa therapy, at ayon sa doktor, mabilis ang kanyang pag-unlad dahil wala na ang halimaw na nagbabanta sa kanya gabi-gabi. Maya-maya ay lumapit si Daniel Reyes sa amin. Hawak niya ang itim na sobreng ibinigay sa akin sa gala. Maricel, binuksan ko na ang sobre. Ang lalaking nagpadala nito, siya si Victorio Valderrama, isang dating kapartner ni Don Mateo na ipinagkanulo rin ni na Estrella noon. Anong balak niya, Daniel? Tanong ko. Hindi siya banta, Maricel, sagot ni Daniel nang may malambot na ngiti. Ang sobreng iyon ay naglalaman ng mga ebidensyang matagal na niyang itinago. Mga lihim na bank accounts ni Estrella sa ibang bansa. Gusto niyang siguraduhin
na hindi na kailanman makakapiyansa ang mga Cortez. Tapos na ang laban. Wala na silang kakampi. Huminga ako ng malalim. Ang banta na inakala kong bagong kalaban ay isa palang huling piraso ng katarungan. Ang mundo ay may paraan talaga para pagbayarin ang mga may utang sa batas at sa moralidad. Pagbalik namin sa mansyon ng mga Villanueva, ang bahay na kinuha sa amin at ngayon ay muli naming pag-aari, nasalubong ko si Bianca. Nakatayo siya sa gate, bitbit ang kanyang mga gamit. Wala na ang kanyang pagiging matapang na abogado. Siya ay isa na lang babaeng naghahanap ng kapayapaan para sa sanggol na dinadala niya. Maricel, aalis na ako, mahinang sabi ni Bianca. Nagbigay na ako ng huling testimonya laban kay Adrian. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Pero gusto ko lang malaman mo na gagawin ko ang lahat para hindi maging katulad ng tatay niya ang anak ko. Tiningnan ko siya ng matagal. Ang galit sa puso ko ay unti-unti nang napapalitan ng kapayapaan. Huwag kang hihingi ng tawad sa akin, Bianca. Hingin mo ang tawad sa anak mo. Palakihin mo siyang may dangal. Iyan ang tanging paraan para makabawi ka sa mga nagawa mo. Tumango si Bianca at dahan-dahang naglakad palayo. Hindi ko alam kung magkikita pa kami, pero alam kong sa pagkakataong ito, pareho na kaming malaya sa anino ni Adrian Cortez. Kinahapunan, habang nakaupo kami ni Daniel sa beranda, habang pinapanood si Nico na naglalaro sa garden, isang katahimikan ang namayani sa aming dalawa. Isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi nakaka-relax. Anong plano mo ngayon, Maricel? Tanong ni Daniel. Gusto kong bumalik sa pagiging arkitekto, Daniel. Gusto kong mag-design ng mga bahay na hindi lang maganda sa labas, kundi matibay ang pundasyon sa loob. Mga bahay na puno ng pagmamahalan at katotohanan, sagot ko. At gusto ko ring simulan ang Villanueva Foundation para sa mga babaeng biktima ng domestic abuse. Ayaw kong may ibang Maricel na dumanas ng pinagdaanan ko. Hinawakan ni Daniel ang kamay ko. Tutulungan kita. Sa lahat ng hakbang, Maricel, hindi ka na mag-iisa. Tumingin ako sa malayo, sa papalubog na araw sa Cebu. 12 taon akong naging bilanggo sa sarili kong buhay. 12 taon akong nawalan ng boses. Ngunit sa huli, napatunayan ko na ang isang babaeng pinatumba ay maaaring bumangon ng mas matatag, mas matapang, at mas nagniningning. Ang pangalan ko ay Maricel Villanueva. Hindi na ako biktima. Ako ay isang ina, isang arkitekto, at isang babaeng may dangal. Ang aking kwento ay hindi natapos sa sakit, kundi nagsimula pa lang sa isang bagong umaga. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa gitna ng isang modernong gusali sa sentro ng Cebu, nakatayo ang isang karatula na gawa sa tanso, Villanueva Architectural Firm at alab ng Pag-asa Foundation. Sa loob ng opisina, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malalaking bintana, nagbibigay ng liwanag sa mga blueprint na nakalatag sa aking lamesa. Hindi na ako ang babaeng nakayuko at nanginginig sa takot. Suot ko ang aking puting blazer, ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Ito ang Maricel na matagal kong ibinaon, ang arkitekto na may mga pangarap na kasing taas ng mga gusaling idinidisenyo niya. Mama, tingnan mo ang drawing ko. Pumasok si Nico sa aking opisina. Dala ang isang papel na may makulay na guhit ng isang bahay sa tabi ng dagat. Ang kanyang tawa ay musika sa aking mga tainga. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Siya ay isang masayahing bata na ngayon, nangunguna sa kanyang klase at hindi na natatakot na ilabas ang kanyang saloobin. Napakaganda, Nico, sabi ko habang kinukuha ang kanyang drawing at idinidikit ito sa tabi ng aking mga plano. Gusto mo bang maging arkitekto rin balang araw? Opo, Mama, para ako naman ang gagawa ng bahay para sa atin. Masaya niyang sagot bago tumakbo palabas para makipaglaro kay Daniel na naghihintay sa lobby. Si Daniel, sa loob ng isang taon, nanatili siyang sandigan ko. Hindi siya nagmadali. Hinintay niyang maghilom ang bawat sugat sa aking pagkatao bago niya ipinagtapat ang kanyang tunay na nararamdaman. Ang aming relasyon ay hindi binuo sa mabilisang bugso ng damdamin, kundi sa pundasyon ng respeto, tiwala, at pagkakaibigan. Sa kabilang bahagi ng aking opisina, ang pinto ng foundation ay laging bukas. Araw-araw may mga kababaihang pumupunta rito, mga asawang nakaranas ng baolok, mga inang kinuha ang mga anak, at mga babaeng inakalang wala na silang halaga. Binibigyan namin sila ng legal na tulong, psychological support, at higit sa lahat, ang pagkakataong mahanap muli ang kanilang sariling tinig. Nabalitaan ko na ang hatol kina Adrian at Doña Estrella ay pinal na.
12 taon na pagkakulong para sa pagnanakaw at panloloko at habambuhay na pagkabilanggo para sa pagpatay kay Papa. Sa loob ng rehas, ang hiya na pilit nilang itinago ay naging permanenteng bahagi na ng kanilang pangalan. Ang mansyon ng mga Cortez ay naibenta na at ang pera ay ginamit para bayaran ang lahat ng mga taong niloko nila. Tumingin ako sa salamin. Ang pilat sa aking puso ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Ito ay naging paalala na ako ay isang survivor. Minsan, kailangang gumuho ang lahat para makapagtayo tayo ng isang bagay na mas matibay. Kailangang mawala ang ating tinig para matutunan nating sumigaw para sa katarungan. At kailangang mawala ang lahat sa atin para malaman natin kung ano ang tunay na mahalaga. Ready ka na, Maricel? Tanong ni Daniel habang nakasilip sa pinto. Bitbit ang bag ni Nico. Hihintayin tayo ni Don Julian para sa dinner. Handa na ako, Daniel. Sagot ko ng may ngiti. Kinuha ko ang aking susi at huling tiningnan ang aking opisina. Ang gabi ay hindi na madilim para sa akin. Ang bawat bituin sa langit ay tila mga mata ni Papa na nakangiti. Masaya dahil ang kanyang anak ay hindi lang nakabangon, kundi naging tanglaw para sa iba. Ang pangalan ko ay Maricel Villanueva. 12 taon akong nanahimik, ngunit ngayon ang buong mundo ay makikinig. Dahil ang kwento ng isang babaeng nagmahal, nagtiis at nagwagi ay isang kwentong hinding-hindi kailanman maglalaho. Ito ang aking bagong simula. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng panulat para sa huling kabanata ng aking buhay.